Dear Kuya Allen, hindi ako masyadong panatiko ng pag-ibig dati. Para kasi sa akin, para sa mga babae at lalaki lang ito. Kahit na mahilig akong magbasa at manood ng mga pelikula na love story, at lalong hindi naman ako umasa na magiging ganun ang buhay pag-ibig ko. Sa buong buhay ko, kahit papano, ay umasa din naman ako na merong isang tao na para sa akin. Kung kailan siya darating ay hindi ko alam. Sinubukan ko din namang hanapin. Nandyan yung nag-register ako sa isang social network site para sa mga gays at bis. Nakakilala naman ako ng ilan. Pero kadalasan, hindi nila ako nagugustuhan. Yung iba naman, puro init lang ang katawan ng gusto. Inisip ko na lang na kung meron talaga para sa akin, darating din siya. Nakatapos ako bilang isang nurse at nagtrabaho sa isang ospital sa Quezon City. At dito ko na din nakilala ang one great love ko. Introduce yourself, sabi sa akin ng interviewer nung aplikante pa lamang ako sa ospital na yon. Good morning, sir. My name is Matt, 23 years old. At nagpatuloy na ako sa pagpapakilala ko. Pagkatapos noon ay lumabas na ako sa interview room at nakipagkwentuhan sa mga aplikante na kagaya ko. Dito ko nakilala at napansin si Andy. Mabait at masarap kausap si Andy. Masasabi ko na hindi man ganun ka-striking ang itsura ni Andy, malakas naman ang appeal niya. At sa unang tingin pa lang, ay lalaking lalaki na ang itsura niya. Matangkad siya at moreno. Medyo balbon din siya. At yun ang nakadagdag sa appeal niya. Umasa ako na makapasok kami para mas makilala ko ng mabuti si Andy. Nang matapos ang interview, ay nagpaalam na kami at nagkahiwa-hiwalay na. At matapos ang ilang linggo ay pinatawag na kami ng HR bilang mga pasado na kami at magsisimula na sa aming 3 buwan na training. Hindi ko alam kung nakapasa din si Andy pero sa husay niya makipag-usap, sigurado ako na papasa siya. Nang papasok na ako sa training hall ng first day ng training, ay nakaupo ako sa bandang dulo. Doon ay tinawag ako ni Andy, nakatabi ko na pala. Uy Chong, kumusta na? Ang bati niya sa akin. Napangiti ako at tinapik siya sa balikat. Doon ko din nakilala ang kaibigan niyang si Ana. At simula noon ay naging close na kaming 3. Nagkaroon din kami ng ibang kaibigan dito at mas naging close kaming lahat. Habang tumatagal ay alam ko sa sarili ko na mahal ko na si Andy. Pero alam ko din naman na hindi pwede. Dahil sa hindi naman siya bi at hindi magbabago ang preference niya para lang sa akin. Sa unang pagkakataon ay pinagdasal ko na sana may chance kaming dalawa. At sa 2 buwan na lumipas, ay alam ko na mahal ko na talaga si Andy. Pero ayokong ipaalam ito sa kanya dahil sigurado akong masisira ang pagkakaibigan namin. Hanggang sa isang araw ay hindi ko inaasahan ang nalaman ko. Nagiinuman kami nung Biyernes ng gabi
At nang magkalasigan na, ay namin ni Andy ang tunay niyang pagkatao sa buong barkada. Guys, bisexual ako. Ang sabi ni Andy sa amin, wala namang pagtutol ang barkada sa pagkatao niya. Kung nagkalakas lang ako ng loob nun, ay umamin na din ako na kasabay siya. Tinanggap ng buong buo ng barkada ang pagkatao ni Andy at masaya sila dito. Kahit na ako ay natuwa din sa pag-amin niya, na pwede din pala at maaaring may chance pa para sa amin. Masaya ako sa tinakbo ng pagkakaibigan namin ni Andy at ng ilang pa namin mga barkada habang patapos na kami bilang trainee at magiging staff nurse na. Ilang inuman at outing ang aming pinagsamahan sa tuwing off kaming lahat. Sinubukan kong huwag ipahalata kay Andy ang nararamdaman ko. Pero minsan ay hindi ko ito maiwasan. Alam ko na nakakaramdam na siya at doon na nagsimulang iwasan niya ako. Kung dati ay nagagawa pa niyang magkwentuhan, ay hindi na masyado noong oras na yon. Naging awkward na ang dating sa tuwing mag-uusap kami. Pakiramdam ko ay iniiwasan na ako ng sadya ni Andy. Medyo pagsisisi din ako sa parte ko. Kung sana ay hindi ko na lang ipinagpatuloy ang nararamdaman ko, malamang mas naging close pa kami. Pero ito na marahil ang tadhana ko. Ang magmahal at hindi mapansin. Ang magmahal at mabigo. Simula noon ay hindi ko na masyadong kinikibo si Andy. Gusto ko kasing respetuhin ang gusto niyang mangyari. Araw-araw ay pinipilit ko sa sarili ko. Nakalimutan na lang ang nararamdaman ko sa kanya. Bago mag-duty ay nakaugulian ko ng mag-breakfast sa McDo na malapit sa ospital sa tuwing morning shift ako. Madalas akong pumwesto sa dulong bahagi ng table na may upuan na para sa dalawa lang. Wala na kasi akong time magluto sa bahay, kaya naging ganun na lang ang routine ko. Sanay na akong kumain mag-isa. Halos lumaki din kasi akong mag-isa lang. Ang mga magulang ko ay hiwalay at parehong nasa abroad. Ang mga kapatid ko naman ay may sariling mga pamilya na, kaya nasanay na ako na palagi mag-isa. Yun na marahil ang dahilan kung bakit naging uhaw ako sa pagmamahal ng ibang tao. Pakiramdam ko kasi yun ang pinagkait sa akin. Habang kumakain ay may tumawag sa akin. Matt, kumusta ka na, Chong? Ang sabi ni Andy sa akin habang nakahawak sa tray niya. Ayos naman, ikaw? Ang sagot ko sa kanya at umupo siya sa harap ko. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang ihip ng hangin at si Andy mismo ang nakipag-usap sa akin. Kumusta na sa ward niyo? Ang panimala akong tanong sa kanya at nagtuloy-tuloy ang kwentuhan namin. Siguro nga ay ako lang ang nakakaramdam ng awkwardness sa aming dalawa. Walang bakas na iniwasan ako ni Andy nung araw na yun. Magilaw siyang magkwento at halatang masayang-masaya siya. Bakit parang ang saya-saya mo ngayon? Ang biro ko sa kanya. Wala lang. Inspired lang ako, Chong. Ang sabi niya sa akin. Alam ko na ibang saya ang meron si Andy nung panahong yon, na
na marahil ay dala ng pagiging in love. Hindi na ako nag-usisa dahil baka makahalata pa siya at panigurado ay masasaktan lang ako sa maririnig ko. Sabi nga nila, what you don't know won't hurt you. Kaya nanatili lang akong tahimik sa mga bagay na hindi ko na dapat pakialaman pa. Sa tuwing titingnan ko ang newsfeed sa Facebook ko, puro si Andy lang ang nakikita ko. Puro litrato niya ang nandito at kung ano ang ginagawa niya. Sa tuwing nakikita ko siya, ay nagbibigay ito ng kakaibang saya sa akin kahit papano. Sabado yon at wala akong pasok pero dahil may kailangan na signan sa mga documents, ay pumasok ako ng umaga. Madaming tao nun sa McDo sa hindi ko din maipaliwanag na dahilan. Umupo ako sa spot na palagi kong inuupuan. Maya-maya pa ay nakita ko si Andy na pumasok at may kasama siya. Pagkatapos nilang umorder ay naghanap sila ng maupuan. Sakto namang umalis yung nakaupo sa harap ko na table at doon sila pumunta. Nang papalapit nila sa table, ay napansin ako ni Andy at binati niya ako. Chong, si Dennis nga pala. Ang pakilala sa akin ni Andy sa kasama niya. At nakipagkamay naman siya sa akin at napakilala naman ako sa kanya. Pagkatapos nun ay biglang bumulong si Andy sa akin. Partner ko. At nginitian ako ni Andy at umupo na sila. Nakaharap sila sa akin. Kitang-kita ko kung kaano sila kasaya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Nalungkot ako na may mahal ng iba si Andy. Pero kinailangan ko maging masaya para sa kanya. Bilang parte ng paglimot sa mga nararamdaman ko sa kanya. Hindi ako halos nakakain ng maayos dahil sa nalaman ko. At sa nakita kong pagmamahalan nilang dalawa. Binilisan ko na lang ang pagkain ko at nagpaalam na muna na mauna na ako sa training office kung saan kami nag-sign ng documents. Hindi nagtagal ay sumunod na din sila at tumabi siya sa akin. Pagkatapos nun ay alam ko na ang lugar ko kay Andy. Isang kaibigan lang ako sa kanya at pinaulit-ulit ko sa sarili ko na hanggang dun lang talaga. Hindi ko na din masyadong iniisip ang bagay na yon para na din makalimutan na ng isip ko. Umipas ang isang buwan at nanatiling masayang dalawa. Mas nakilala din namin si Dennis dahil nakakasama din namin siya sa tuwing umiinom ng barkada. Sa kabila ng lahat ay si Ana lang ang nakakaalam ng mga nararamdaman ko. Kinalaan ko kasi ng isang tao na mapagsasabihan ng lahat ng salawing ko. Sa tulong ni Ana, unti-unti kong naturuan ang isip ko na makalimutan ang nararamdaman ko kay Andy. Minsan ay kumain ulit ako sa McDo. Nang papunta na ako sa spot na lagi kong pinupwestuhan, ay may nakaupo na dito. Mag-isa lang din siya. At doon sa upuan na nakaharap sa lahat siya nakaupo. Umupo na lang ako sa table na nakaharap sa kanya. Kung umalis kasi siya, ay lilipat ako doon. Naging comfort zone ko kasi ang pwestong yun. Kulang na lang ay palagyan ko na yun ng reserve sa tuwing nakakain ako doon. Pero hindi naman pwede siyempre. Pag-upo ko ay napatingin ako sa kanya. Hindi nalalayo ang itsura niya kay Andy. May pagkamestizo nga lang siya at semi-kalbo siya na sa tingin ko ay bagay na bagay sa kanya.
Nahalata niya na nakatingin ako sa kanya at tumingin din siya sa akin. Nahiya tuloy ako at tumiwas ako ng tingin sa kanya. Napangiti siya sa akin sa tuwing masusulyapan ko siya. Tila nakakalata na siya na tinitingnan ko siya. Lalo ako nahiya at nagkunwari na lang na may ka-text. Maya-maya pa ay may dumating na dalawang maglola sa harap namin. Dahil sa wala silang maupuan, dahil sa madami ng tao sa fast food ay napagdesisyonan nila na maghiwalay na lang ng upuan. Yung apo ay doon sa table ko at yung lola sa table ng lalaki na magkikishare ng upuan. Nagulat ako nang tumayo ang lalaki at nung akala ko ay papaalis na siya, bigla siyang tumayo sa harapan ko. Napatingin ako sa kanya at sinabi niyang, "Okay lang ba na makishare na ako ng seat bro?" Sabi niya sa akin at tumango naman ako. Mabait siya dahil pinaupo niya yung maglola doon sa pwesto niya. Pag-upo niya ay nakangiti siya sa akin na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa, nagpakilala siya sa akin. "Ruel nga pala bro, ikaw?" At inabot niya ang kamay niya sa akin. Inabot ko din ang kamay ko sa kanya at napakilala. Matt nga pala, at gumiting ako sa kanya. Doon ko lang nakita na talagang nakaka-good vibes ang ngiti niya. Hindi ko din maintindihan kung bakit ganun ang nararamdaman ko nung initian niya ako nang malapitan. "Nurse ka dyan sa hospital?" Ang tanong niya sa akin. Oo, ikaw? May relative kang pasyente dyan?" Ang tanong ko sa kanya at kumiti siya sa akin. At sabay siya umiling. "Ako yung pasyente." At tiningnan niya ako ng mabuti. "Talaga? Parang hindi naman. Mukhang wala ka naman sakit ah." Sabi ko sa kanya at nginitian niya lang niya ako. Dahil malapit na ako matapos ay nagpaalam ako sa kanya na mauna na. Pero sumabay siya sa akin dahil oras na din daw ng appointment niya sa doktor. Habang naglalakad kami papunta sa ospital, ay patuloy ang aming kwentuhan. Hindi ko alam pero magaan ang loob ko sa kanya. Bago kami maghiwalay ay tinanong niya ako, "Saang area ka ba? Para doon na lang ako magpa-admit." Ang biro ni Ruel sa akin. "Sa medicine ako. Hindi kaya admit doon dahil healthy ka naman." Ang sabi ko sa kanya at naghiwalay na kami. Kumaway ako sa kanya ng parang isang matagal ng kaibigan at ganun din siya sa akin. Halfway duty ko nung may tumawag sa unit namin. Dahil yung naka-assign sa mga bagong admissions ay kasama nung doktor na nagra-rounds, ay ako na ang nag-asikaso bilang tulong ko sa kasamahan ko. Inayos ko ang kwarto na gagamitin niya. Nang itinawag ko sa admitting na pwede nang iakyat ang pasyente, ay dinala na ito sa unit namin. Dahil busy pa din ang kasamahan ko na siyang mag-a-admit, ay ako na ang nag-receive. Nakatilikod ako nang batiin ako ng isang boses. "Good morning, Nurse Matt," sabi niya sa akin. Napalingon ako at tumingin. Pagkita ko,
Si Ruel ay nasa wheelchair at nakangiti siya sa akin. Hindi ako makapagsalita kagad at natulala. Di ba sabi ko sa'yo, ako yung pasyente? Ang sabi niya ulit sa akin. Kilala niyo po pala siya, si Ruel. Ang sabi ng OPD nurse na si Carol na kabatch ko din dati. Oo, sabi ni Ruel at ngumiti siya. Hindi ko alam na seryoso pala si Ruel na siya ang pasyente. Kung tutuusin kasi, hindi halata na may sakit siya. Kakalakad siya ng maayos. Nakakakain naman siya pero napansin ko na hindi niya nauubos ang pagkain niya na McDo. Pero in general, mukha siyang malusog. Pero hindi naman siya i-admit kung wala naman siyang sakit. Kaya naniwala na din ako. Inatid ko si Ruel sa kwarto niya at inayos ang lahat bago namin siya iniwan dahil i-endorse pa siya sa akin. Doon ko lang nalaman na may liver cancer pala si Ruel, pero stage 1 pa lang ito. Bigla ako nakadamdam ng lungkot nang malaman ko ang kaso niya. Noong oras lang na yon, naging affected ako sa hindi ko maipaliwanag na dahilan na dati naman ay hindi ko ako ganun. Pagkatapos ng endorsements, ay pinuntahan ko na siya para i-orient. Inayos ko din ang mga gamot niya para sa chemotherapy. Sinigurado ko na maayos ang lahat para kay Ruel noong araw na yon. Hanggang magsimula na ang chemotherapy niya at nandoon lang ako. Nang matapos ang shift ko, ay nagpaalam ako sa kanya at nagpasalamat siya sa akin. Kahit na parang OPD case lang ang kay Ruel, ay kinailangan pa din niyang magpa-confine dahil ang chemotherapy niya ay tatagal ng isang buong araw. Kinabukasan ay inabutan ko pa siya doon at makalipas ang 2 araw ay discharge na siya. Naging ganun ang routine ni Ruel sa ospital para sa chemotherapy niya. Halos ilang buwan din siyang nasusubaybayan dahil sa unit namin ay doon siya palaging nagpapa-admit sa tuwing schedule na ng chemotherapy niya. Laging 3 araw ang tinatagal ng admissions ni Ruel. Tuwing may chemotherapy siya. Ang unang araw ay para sa admissions ng chemo drugs at ang sumunod na 2 araw ay para sa observation pagkatapos ng 24 hours na chemotherapy niya. Kahit na minsan ay full house kami at walang bakante ay matyagang naghihintay si Ruel. Sa tuwing madi-discharge siya matapos ang chemotherapy niya, ay lagi siya nagpapadala ng pizza o anumang pagkain para sa unit. Nakagiliwan din siya ng mga kasamaan ko at tinawag siyang Sir Pogi. Magaling makisama si Ruel sa lahat ng tao sa ospital at kailanman ay hindi kami nagkaroon ng problema sa kanya. Ako ang halos kasama niya sa lahat ng nangyayari sa kanya sa loob ng kwarto niya. Sa tuwing nasusuka siya bilang epekto ng chemotherapy, ay ako ang umaalala sa kanya para maayos niyang mailabas ang mga ito. Ako din ang nagbibigay ng mga gamot niya bago magsimula ang chemotherapy niya. Ako ang nagpapainom ng gamot sa kanya sa tuwing sasakit ang tiyan niya. At ako na din ang halos tumatay yung kompanyo niya sa ospital sa tuwing may mga concern siya. Sa tagal niya doon ay isa lang ang ipinagtaka ko. Wala siyang kasama palagi sa tuwing ma-admit siya.
Bakit wala kang kasama tuwing ma-admit ka dito? Ang tanong ko sa kanya. Minor lang naman to. At kaya ko naman. Tsaka isa pa, di na ako baby. Ang sabi niya sa akin at nagtawanan pa kami. Pero tinitigan ko siya at parang nakuha din niya ang gusto ko na marinig ang totoong dahilan. Walang nakakaalam. Natatakot ako. Katulad sa'yo, may sarili-sarili ng pamilya ang parents ko at kaming dalawa na lang ng ate ko at ayaw kong magbigay ng sakit ng ulo sa kanila dahil lang sa may sakit ako. Ang naging sagot ni Ruel sa akin. Naawa ko sa kalagayan niya at naintindihan ko siya. Kahit na mahirap, sabihin mo pa din. Karapatan nilang malaman. Sabi ko sa kanya at nginitian ko siya. Oo, sasabihin ko din. Humahanap lang ako ng tiyempo. Ang sabi naman ni Ruel at nag-thumbs up siya sa akin. Naalala ko ang sarili ko nang sabihin ko yung kay Ruel. Doon ko napagtanto na kailangan malaman ng mga barkada ko at ni Ruel ang pagiging bi ko. Isang araw ay naglakas ako ng loob at ipinaalam ko ito sa kanila. Masaya ako na hindi sila tutol dito at kahit na si Ruel. Matapos kong aminin ito ay parang nakalaya ako kahit papano. Hindi nagbago ang pakikitungo ng mga kaibigan ko at ni Ruel sa akin nang dahil lang doon. Kinabukasan ay for discharge na si Ruel. At bago yun ay nagpadala siya ng madaming pagkain sa unit. Nalaman namin na base sa personal info niya, birthday pala niya nung araw na yon. At napagkasunduan namin sa unit na bilhan siya ng cake. Bago siya umalis ng kwarto ay binati namin siya at ibinigay ang cake sa kanya. Kahit na hindi niya sabihin ay kitang-kita ko na natuwa siya sa ginawa namin. Katapos nun ay nagpasalamat si Ruel sa amin at umalis na siya. Bago pa man siya makalayo ay bumalik siya at akmang papasok na ako sa kwarto ng isa naming pasyente ay binulungan niya ako. Babalikan kita mamayang pag-uwi mo. Labas tayo. Ang sabi ni Ruel sa akin at hindi na ako nakasagot sa kanya. Initian lang niya ako at umalis na siya. Na matapos ang shift ko ay nakita ko ang sasakyan ni Ruel na nasa labas. Na makita niya ako ay lumabas siya at sinalubong ako. Dinala niya ako sa McDo na malapit sa ospital at nagulat ako nang may nakalagay na reserve sa paborito kong spot doon. Umupo kami pareho at kumaway siya sa staff at dinala niya ang mga pagkain na in-order in advance ni Ruel. Nagulat ako sa mga pangyayari at hindi inaasahan ng mga ito. Sorry ha kung dito lang kita binlow out. Di pa kasi ako nakapag-celebrate ng birthday sa McDo. Pangarap ko kasi yun nung bata pa ako. Sabi ni Ruel sa akin. Nakaramdam ako ng awa at pagmamahal sa kanya. Awa dahil walang kasiguraduhan ng buhay niya dahil sa sakit niya. At pagmamahal dahil hindi siya nagpapatalo.
Masaya ang naging celebration ni Ruel kasama ako. Para kaming matagal na magkaibigan na nagkahiwalay at nagkita ulit. Biniru ko siya na baka mag-best friend kami ng past life namin at nagtawanan kami. Ang dami niyang kwento tungkol sa buhay niya. Siya pala siyang businessman at may mga cafe siya around Manila. Nakasosyo ang mga barkada niya. Madami din akong kwento kay Ruel tungkol sa buhay ko. Kung gaano kahirap magtrabaho sa ospital at ang mga pangarap ko. Nung gabing yun ay napatunayan ko na nasa ibang level na ang pagkakaibigan naming dalawa. Mas malalim na ito at mas tumibay ang ugnayan namin. Alam ko sa sarili ko na natapos ang birthday ni Ruel na masaya siya dahil nabuo namin yung pagkakaibigan na walang katulad. Makalipas ang ilang linggo, mas madalas mag-text sa akin si Andy. Nalaman ko na hiwalay na sila ni Dennis at sobrang heartbroken siya. Naawa ako kay Andy nung panahong yon. Gusto ko man siyang i-comfort ay hindi naman pwede dahil sa ayaw kong maging dahilan nito para mailang ulit siya sa akin. Bumalik sa akin yung pagtingin ko kay Andy. Pakiramdam ko kasi kailangan niya ako bilang kaibigan. Hindi ko pinilit si Andy na mag-confide sa akin. Pero marunong ang tadhana. At nagkasabay kami minsan pa uwi at tinaya niya akong uminom. Uminom kaming dalawa at doon inamin sa akin ni Andy ang lahat. Awang-awa ako sa kanya nung mga oras na yon. Binigyan ko siya ng payo at sinabi ko sa kanya na gawin niya ang lahat para magkabalikan sila. Kahit natuto lang puso ko dito. Sinigurado ko nung pauwi na kami na nakagaan ang loob ni Andy ang mga sinabi ko. Pero nang maghiwalay na kami, hinalikan niya ako sa labi at nagulat ako sa ginawa niya. Kinabukasan, parang nakalimutan na ni Andy na hinalikan niya ako. At tinaya niya kaming dalawa ni Ana na mag-lunch ng sabay-sabay. Madami kaming napag-usapang tatlo at isa na dito yung breakup nila ng partner niya. Alam mo Andy, marami namang nagmamahal sa'yo. Nandyan lang sa tabi-tabi. Ang sabi ni Ana at ngumiti siya. Tila pinaparinggan niya ako dahil alam niya na may gusto ako kay Andy noon. Sinipa ko siya ng mahina sa ilalim ng table at ngumiti siya sa akin. Hindi ito napansin ni Andy dahil nakatuon ang atensyon niya sa pagkain. Simula noon ay mas madalas nang mag-aya si Andy ng get together at inuman naming magbabarkada. Dito ay napansin ko na parang mas naging clingy at affectionate siya sa akin. Kahit nasa text ay ganun din siya. Hindi ko naman ito binigyan ng pansin dahil magkaibigan kami. Pero habang tumatagal, mas lalo ako nahuhulog sa kanya at bumalik yung dating nararamdaman ko sa kanya na akala kong matagal nang nawala. Mas napapadalas din yung lumalabas kami na kaming dalawa lang.
Alam ko na maaring rebound lang ako ni Andy. Pero pikit mata ko yun na tinanggap dahil sa mahal ko siya. At gusto ko na ako na yung susunod na mamahalin niya. Minsan ay inaya ako ni Ruel na kumain sa labas at pumayag naman ako dito. Pero tinawagan ako ni Andy at inaya din niya ako nung araw na yon. Tutal sa gabi pa naman kami kakain ni Ruel. Sumama muna ako kay Andy nung hapon. Dinala niya ako sa birthday ng kabarkada niya. Halos puro mga bay ang mga nandoon at halos lahat sila ay may partner. Maya-maya pa ay dumating si Dennis at tinakbayan ako ni Andy. Doon ko nalaman na ginagamit lang pala ako ni Andy. Nahiya ako sa ginawa ni Andy at napahiya ako sa harap ni Dennis. Hindi ako makakibo ng mga oras na yon. Nagpaalam ako na magsisiyar ako para makaalis sa awkward na pagkakataong yon. Pagdating ko sa CR, naiyak ako sa nangyari. Pero kinalma ko ang sarili ko at nang tingnan ko ang cellphone ko ay puro missed calls ni Roel. Nawala sa isip ko na magkikita kami. Pagbukas ko ng pinto ay nandoon si Dennis at kinausap niya ako. Sorry Matt, hindi mo kailangan pagdaanan to. Alam ko ang nararamdaman mo. Sorry, nadamay ka pa. Ang sabi sa akin ni Dennis at hindi ako nakakibo kagad. Bigyan mo ang sarili mo ng respeto. Alam mo kung paano ka makakaalis sa ganito. Save yourself. Ang pahabol niyang sabi sa akin. Salamat sa concern. Nasabi ko sa kanya at tinapik ko siya sa braso. Nalaman ko na may concern din sa akin si Dennis at gusto lang niya akong makaalis sa sitwasyong makakasakit sa akin. Pagbalik ko sa pwesto namin ay kinuha ko na ang bag ko. Teka, uwi ka na? Sabi sa akin ni Andy, sabay hawak sa braso ko. Uwi na ako. Duty pa ako bukas ng umaga eh. Ang sabi ko sa kanya at nagpaalam na ako sa ibang nandoon at sa celebrant. Inatid ako ni Andy sa labas. At doon ay hindi ko na napigilan ng sarili ko. Ano ka ba Andy? Iba ka talaga. At tinulak ko siya at umalis na ako. Tila alam na ni Andy ang ibig ko sabihin. At hindi siya kaagad nakapag-react. Pumara ako ng taxi at pumunta sa kakainan namin ni Roel. Pero wala na siya doon. Nag-text at tumawag din ako sa kanya pero hindi niya ito sinasagot. Hindi ko din naman masisisi kung magalit man siya sa akin dahil hindi ako nakatupad sa usapan namin. Kinabukasan ay tinext ko si Roel na magkita kami sa McDo. Sumipot naman siya at nagsorry ako sa hindi ko pagsipot nung usapan namin. Doon ko din inabot ang regalo ko sa kanya nung birthday niya. Ito nga pala yung gift ko. Late na pero
para sa'yo at peace offering na rin. Sorry ha. Ang sabi ko sa kanya at kumiti siya. Binuksan niya ang regalo ko. Isa itong bangle na parang may kamay na magkahawak. Ayan, holding hands yan. Sabi ko sa kanya, doon ay naramdaman ko na nawala ng inis niya sa akin. Katapos namin kumain ay umuwi na kami dahil kinabukasan ay i-admit ulit siya dahil sa chemotherapy niya. Ilang araw ng lumipas ay nalaman ni Ana ang nangyari sa amin ni Andy at kinausap niya ito. Si Ana na din ang nag-set ng date para makapag-usap kami ng personal. Dito ay nagsorry sa akin si Andy at tinanggap ko din naman. Doon ay hindi ko na kinaya at inamin ko na mahal ko siya. Hindi nakapagsalita si Andy nang malaman niya ito. At ang tinanong ko kung pwede ba niyang pagbigyan ng sa amin ay isa lang sinabi niya. Sorry Matt, pero hindi kasi kita kayang mahalin eh. Ang sabi niya sa akin, at nalungkot ako nang marinig ko ito na nagmula sa kanya. Alam ko na wala ako sa kalingkingan ni Dennis, pero alam ko sa sarili ko na kaya ko din siyang pasayahin. Pero nabigo ako dito at tinanggap ko ito. Kahit na masakit, wala naman akong ibang choice kundi mag-move on. Kinabukasan ay napansin ni Ruel na matamlay ako. Kaya kinausap niya ako habang nagra-rounds ako sa kanya. Hindi ko muna ito sinabi sa kanya dahil ayoko din naman siyang maapektuhan. At yun na ang huling chemotherapy session niya dahil kung hindi pa mag-improve ang kondisyon niya, ililipat na siya sa ibang ospital. Kaya pinilit kong maging masaya para sa kanya. Ayoko kasi na maalala niya na malungkot ako nung huling admission niya sa ward namin. Si Ruel yung tao na palaging andyan sa tuwing kailangan ko siya. Naisip ko na maaring ma-inlove ako sa kanya. Pero pinipigilan ko ito dahil straight siya. At ayaw ko din na matulad dito sa amin ni Andy. Masaya lang ako na may isang tao na kagaya niya na hindi nahihiya kahit kapag lang kaming couple sa tuwing kakain kami sa labas. Nang ma-discharge na siya, ay doon ko inamin sa kanya ang nangyari sa amin ni Andy. Iyak ako ng iyak noon. At kinumport naman niya ako. Alam mo Matt, yung pagmamahal na hinahanap mo, wala yun sa ibang tao. Nasa loob mo yun. Mahalin mo ang sarili mo. Para in return, mahalin ka din ng mga taong mahal mo. Yun ang sabi sa akin ni Ruel. At ito ang tumatak sa akin. Tama si Ruel. At wala akong pagtutol sa sinabi niya. Naalala ko kung paano ako nagpakababa para kay Andy. At ito na marahil yung sagot kung bakit hindi ako kayang mahalin ni Andy. Maya-maya pa ay nagkwento siya ng tungkol sa minamahal niya.
May girlfriend ako dati. Nung malaman ko na may liver cancer ako, pinalam ko ito sa kanya. Umiyak siya ng umiyak. Tapos naging malamig na siya sa akin. Katapos ng isang buwan, nakipag-break siya sa akin. Hindi daw niya kasi kaya na maiwan mag-isa. Hindi man lang niya ako pinanindigan na gagaling ako sa sakit ko. Ang akala niya, mamamatay na ako. Ang sabi ni Ruel at tiningnan ko siya. I was hopeless at that time. Siya lang kasi yung naasahan ko. Tapos iniwan pa niya ako. Hindi na dapat ako magpapagamot nun. Dahil sa hindi ako nakatulog nung kinagabihan na hiwalayan niya ako. At nakita kong mag-uumaga na ay pumunta ako sa McDo na palagi mong kinakainan. Kasi yun lang ang 24 hours na bukas na malapit sa akin. Nung araw na yun, nakaupo ako sa opposite side mo. Kitang-kita ko kung paano ipakilala sa iyo ni Andy ang partner niya. Nakita ko din kung paano ka nasaktan. At naalala ko yung panahong katulad mo ko. Yung halos walang nagmamahal. Ang sabi ni Rowell at umakbay siya sa akin. Maya-maya pa ay nagpatuloy na siya. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko lumaban para sa mga kagaya ko. Sa mga kagaya mo na iniwan ng mga mahal nila. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital para magpa-check up at doon ko na din napiling magpa-chemotherapy. Tuesday kita nakita nun, kaya tuwing Tuesday, pumupunta ako doon at umuupo sa pwesto mo. Umaasa kasi ako na makikita kita ulit dahil alam ko na doon ka pupunta sa spot mo. 3 Tuesday na di kita nakita at ang ika-4 ay yung araw na nakita mo ko. At yun din ang sinet namin na date para simulan ng treatment sa akin. Kaya ako natatandaan mo, iningitiin kita kasi masaya ako sa nakita kita ulit. Inanahan ako nung makita kita. Kaya binagay ko yung table para sa maglola. Para makilala kita. Ang sabi ni Rowell sa akin, hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko sa kanya. Na-realize ko na maaring matagal ko na palang mahal si Rowell. Pero hindi ko naiisip dahil takot ako na mauwi ito sa wala. Pwede akong maging bye para sa'yo. Walang problema sa akin yun kasi mahal kita. Pero ayokong masaktan ka dahil ang sa mamamatay din naman ako. At ako, ayokong iwan ka mag-isa. Pagkatapos naiyak na si Rowell. I'm pretending that I'm strong. Kasi nandyan ka sa tabi ko palagi. But the truth is, I'm weak. Can you stand by me until I'm gone? Maranasan ko man lang na mahalin ng tulad mo, masaya na ako. Pwede ba yun, Matt? Ang sabi niya sa akin at naiyak na din ako. I will always. I promise. At niyakap ko si Rowell. Doon ay nalaman ko na matagal na pala naming mahal ang isa't isa. At pwede palang magmahalan ng 2 tao kahit na hindi sila pumapasok sa isang relasyon. Simula noon ay nanatili akong kaibigan sa kanya sa lahat ng oras.
Nakapag-celebrate pa kami ng Pasko ni Ruel at New Year. Dito ay tinudo na lahat ni Ruel ang mga makakapagpasaya sa kanya. Baka daw kasi yun na ang huling Pasko niya at New Year na palagi ko namang kinokontra para mas lalong lumakas ang loob niya na lumaban. Ilang buwan din kaming hindi nag-usap ni Andy matapos ang nangyari sa amin. Sa pag-uugyok niya sa akin ni Ruel ay naayos din namin ni Andy ang lahat. Madali akong napatawad si Andy at bumalik sa dati ang pagkakaibigan namin. Siguro ay ganun talaga pag totoong nagpapatawad ka. Nabubura ang lahat ng hindi magandang mangyayari at bumabalik sa dating lahat. Matapos ang huling chemotherapy ni Ruel, ay lumabas na ang resulta ng laboratory test niya. Hindi nag-improve ang kondisyon niya at mas lalong lumala pa ito. Dito ay sinamahan ko siya habang sinasabi niya sa pamilya niya through phone na may sakit siya. Binigyan ko siya ng lakas na loob dahil sa kailangan niya itong sabihin na. Hindi na din siya sa unit namin na-admit dahil sa ibang hospital na siya. Dahil nga mas naging intensive ang treatment na sa kanya. Nag-file ako ng leave at ako ang naging companion niya sa hospital dahil wala pa siyang kasama noon dahil pauwi pa lang ng Pilipinas ang ate niya at ang mami at daddy niya. Dito ay mas napansin ko ang unti-unting paghina ng katawan niya at ilang pagbabago dito. Hindi na ako tinutubuan ng buhok. Di ba, Matt? Ang tanong niya sa akin. Epekto ito ng chemotherapy niya. Pero dahil sa gusto kong mapalakas ang loob niya, puro positive lang ang sagot ko sa kanya. Dati naman bagay sa iyo ang kalbo ang sagot ko sa kanya. Sinisave ko kasi yun. At saka dati hindi na din ako tinutubuan ng balbas at bigote. Ang sabi niya habang nakatingin siya sa salamin. Babalik din yan. Kaya ikaw ang magpalakas para bumalik na sa normal yung mga buhok mo. Ang biro ko sa kanya at nginitian niya ako. Nung araw din na yon ay dumating ang pamilya niya. Nagiyakan sila habang ako ay lumabas muna para bigyan sila ng pribadong pagkakataon. Habang ako ay nakaupo sa bench, nilapitan ako ng ate niya, pati na din ng parents niya at nagpakilala ko sa kanila. Masaya sila at nagpapasalamat sila sa akin dahil sa hindi ko daw iniwan si Ruel noong mga panahong kailangan niya daw ng kasama. Tinanggap nila ako na parang isang kapamilya na din. At pinayuhan nila ako na huwag ipakita kay Ruel na umiiyak sila. At ito ay para hindi siya panghinaan ng loob. Tuloy-tuloy pa din ang chemotherapy niya at mas lalo siyang nanghina. Hindi na makatayo si Ruel at naiyak ako sa tuwing sinusubukan niyang tumayo. Nagpupunta ako sa CR para umiyak dahil ayokong makita niya na pinanghihinaan ako ng loob. Nang malapit na ang birthday niya, sinabi ko sa pamilya na celebrate ito sa McDo na parang isang kiddie party. Dahil sa ito daw yung hindi niya naranasan nung bata pa siya. Sinit namin ng mabuti ito at nag-out on pass kami sa ospital. Kinontak ng ate niya ang mga kaibigan nito at ipinaalam ang lahat ng detalye sa birthday party niya sa McDo. Nang araw ng birthday niya ay pinagsuot namin siya ng jumpers na parang isa itong bata. Natuwa siya dito at mas lalo siyang natuwa nung nagpunta na kami sa McDo. Ang inakala niyang simpleng dinner ay isang kiddie party pala.
kahit na nasa wheelchair siya ay masayang masaya siya sa nakita at makasama ang halos lahat ng mga kaibigan niya. Bago yun ay orient na ang mga kaibigan niya na huwag iiyak sa harap ni Ruel. Masayang masaya si Ruel nang magsimula na ang games at pati na din ng mga kaibigan niya. Walang bakas ng kalungkutan ng araw na yon. Kahit na nakita ko yung ibang kaibigan niya na umiiyak sa labas, ay hindi naramdaman ni Ruel na may halong lungkot ang malamang na huling birthday na niya. Na makabalik kami sa ospital, natulog ng masaya si Ruel. At alam ko na natupad ang isa niyang pangarap nung bata pa siya. At ang importante ay napasaya namin siya. Natapos na ang leave ko at bumalik na ako sa ospital. Panatag ang loob ko dahil sa nandyan na ang pamilya niya. Pagbalik ko ay naging borrowed staff ako sa intensive care unit sa loob ng 2 linggo. Pinauwi na din si Ruel noon dahil sa may laboratory test siya ulit at hindi pa man siya magki-chemotherapy. Hinayaan ko muna siya na maglaan ng panahon para sa pamilya niya. Bumibisita ako sa tuwing ipapasundo ako ng pamilya niya. Ayoko kasi na makagulo sa panahong magkakasama sila ng pamilya. Tuesday yun at mabigat ang pakiramdam ko pagpasok sa ospital. Hindi ako mapakali sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Kinalma ko lang ang sarili ko dahil sa wala namang dapat ipag-alala. Naisip ko si Ruel pero nung tumawag ako sa kanila, maayos naman daw ito at nakausap ko pa siya at pinaalalahanan akong kumain on time dahil yun ang madalas na hindi ko magawa dahil sa workload. Na makausap ko siya ay kumalma na ako. Dahil mababa ang senso sa ICU, ay walang naka-assign sa akin na pasyente. Mga 4 na oras ang lumipas ay tinawagan ako na may admit daw. Inanda ko na ang kama dahil ipapasok na ang pasyente. Nang pumasok ang stretcher ay nagulat ako na si Ruel ang nakahiga doon at walang malay. May tubo na siya sa bibig at nire-resuscitate na. Sobrang nanghina ako sa nakita ko at natulala ako. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Pero nang makita ko ang panggal na niregalo ko kay Ruel na suot niya, bumalik ako sa katinuan. Naalala ko ang 2 kamay sa sports band na magkahawak na parang sinasabi sa akin na huwag akong bibitiw kay Ruel. Sa isang iglap ay ako na ang nag-CPR sa kanya. Ruel, don't let go, nagsabi ko sa kanya. Tinignan ako ng mga kasamaan ko nung sabihin ko yon. Magulo pa din ang tracing sa ECG at tuloy pa din ang pagbibigay ng oxygen direkta sa baga niya. Lumaban ka, Ruel. Don't do this to me. Ang naiiyak kong sinabi kay Ruel habang nag-CPR sa kanya. Maya-maya pa ay nag-flatline na ang ECG at kinuryente na ang puso niya. Naiyak na ako at inakay na ako ng mga kasamaan ko papalayo.
Makalipas ang 5 taon, masaya kong tinitignan ang mga picture namin ni Ruel noong mga panahong una kaming nagkakilala habang nakaupo sa paborito kong spot sa McDo. Nung panahong parang uhaw ko sa pagmamahal. Hindi ko noon inaasahan na makakahanap ako ng pagmamahal sa isang lugar na hindi pangkaraniwan. Sa taong hindi pangkaraniwan at sa pagkakataong hindi pangkaraniwan. Masaya ako na nakilala ko ang tulad ni Ruel na nagbigay ng kakaibang pagmamahal sa akin. Yung pagmamahal na hindi kinakaya, hindi pinilit, at yung pagmamahal na totoo. Siya yung tunay na meron din na taong nakalaan sa mga kagaya ko na halos siya reject when it comes to love. Maya-maya pa ay may lumapit sa akin. Kanina ka pa? Sabi niya sa akin. Hindi naman, sakto lang. Naaliw ako sa mga pictures na to. Lagi ako napapangiti pag nakikita ko to. Ang sabi ko sa kanya. Patingin nga. Siyempre, mga picture natin to eh. Talagang mapapangiti ka. Ang sabi sa akin ni Ruel at napatawa kaming dalawa. May naalala ka sa date ngayon? Ang tanong sa akin ni Ruel. Oo naman. The day you almost died. Sabi ko sa kanya. Katulad ng kwento ko sa'yo dati, narinig ko ang boses mo kaya lumaban ako. Ang sabi ni Ruel sa akin at nginitian niya ako. Naalala ko nung halos mamatay si Ruel nung oras na yon. Imalang nag-revive siya matapos kuryentehin ang puso niya. Hindi na ako nag-off sa duty noon dahil sa gusto ko ay ako ang mag-alaga sa kanya. Araw-araw kong kinakausap si Ruel kahit na wala siyang malay. At kada araw ay nag-i-improve ang kondisyon niya. Makalipas ang 2 linggo ay nagkaroon siya ng malay. At tinanggal na siya sa respirator. Himala na mabilis ang improvement ni Ruel na kahit ang mga doktor ay hindi makapaniwala. Makalipas ang 3 buwan ay inilipat na siya sa area namin at doon ay tuloy-tuloy ang improvements niya. In 10 months, halos na-regain na niya ang lahat ng normal functions niya. Tuloy pa din ang paggamot sa cancer niya. Matapos yun ay gumanda na ang resulta. Hanggang sa umabot ito ng 2 taon. At himalang naging totally cleared na siya sa cancer. Simula noon ay nangako si Ruel na tutulungan niya yung mga batang may cancer. At maglalaan siya ng donations kada buwan. Dahil alam niya na ito ay pinagdaanan nila at kung gaano kahirap ito. Everything is set para sa flight natin bukas. Ang sabi ni Ruel sa akin. Natuwa ako sa hinanda niya at niyakap ko siya. Thank you and I love you. Ang sabi ko sa kanya. Umiti si Ruel at may inabot siya sa bulsa niya at sinabi niyang, all I can say is thank you very much kasi hindi ka nag-give up sa akin. And of course, I love you very much. At isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko sa kanya. Kung tatanungin ba kita kung papayag ka na magpakasal sa akin, will you say yes? Ang tanong sa akin ni Ruel at tiningnan niya kung anong magiging sagot ko. Tinitigan ko siyang mabuti at isang matamis na ngiti ang sinagot ko sa kanya.